Sa panahon ito, makausap naman natin si Comelec Chairman Sixto Brillantes na ngayon ay kasama namin sa linya ng telepono. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. Yes, sir. Matanong ko lang po, sa mga nakalipas po na taon ay tila mahina ang naging polling places para sa overseas voters natin. Kamusta naman po so far ang mga nagaganap na botohan doon? Noong 2010 was we have about 500,000 voters. So until now, there's about 150,000. Mababa ngayon, no? Ngayon, pero nag-increase ng registration natin to about 950,000. So we have practically doubled the registered voters. So we expect na tataas naman siguro mga botante for the 2013 elections. Although this is a mid-year election, usually mas mababa ang turnout, pero dahil sa mas marami nag-register, so we expect na mag-increase yan. So over 200 to about 250. Opo. Sir, may mga nababanggit po noon na may mga difficulty para sa mga overseas voters natin dahil medyo malayo nga daw po ang mga voting center sa iba't ibang bansa. Ano po ang mga komento nyo po dito at meron po ba kayong maaaring nakikitang mga possibilities para maging accessible po itong mga voting centers para sa ating mga kababayang nasa abroad? Wala na. Hindi na tayo aabot, Sandro, for the 2013 elections. Yes. Meron na mga proposal to go into online internet voting, no? Hindi umabot dyan because this will require an amendment to the laws. So hindi umabot for the 2013 elections. But we hope na matatrabaho namin to immediately after the 2013 in time for the 2016 elections. In the meantime, talaga nahihirapan. Kaya nga mababa ang turnout dahil na ngayon, personal voting yan. Kailangan pumunta ka sa ating sa ating embassy or to our consulate in order to be able to vote. No? Tapos we also introduced already the postal, yung mailing sa US and Canada. Ngayon, we're introducing or refitting the automated elections. That's why we send PICOS machines do sa 4 na lugar. No? Saudi Arabia, which will cover Jeddah and Riyadh, Abu Dhabi, tapos dito sa Hong Kong at Singapore. No? So dito, meron tayo voting, which means meron kami mga pinadalang PICOS machines doon. And we shall have the automated voting. So this would be an improvement, bibilis. This all started last Saturday, no? Which is kasi 1 month voting ito. So overseas starting April 13 up to May 13, which is the election day here. Opo, Chairman, meron daw po ng mga nababalitang mga delay sa iba't ibang bansa sa kanilang mga voting. Ano po yung aksyon na nagaganap po at ginagawa ng Comelec ngayon para maayos po ito? Yeah, principally sa Saudi Arabia, nagkaroon tayo ng problema both in Riyadh and Jeddah. Initially sa Riyadh, medyo nagkaroon ng konting delay sa release sa customs ng mga PICOS machines. Pero nasulit na yun, so we opened that Saturday doon sa Riyadh. Sa Jeddah naman, nakalabas yung mga ballot box, yung mga PICOS machine, pero na-hold naman yung mga ballot boxes. So doon nahuli. So we decided last Saturday or last Friday to cancel the start of voting Saturday. Reset namin yung voting sa Jeddah on Tuesday. Okay, na yung April 16. So Tuesday mag-umpisa voting. Although to recover yung may miss naming araw, Saturday, Sunday, Monday, we're going to increase the voting hours. Instead of 8 hours, magiging 9 hours a day for the remaining 27 days. Chairman, yes. Voting time. Opo. Chairman, nabanggit nga po kanina yung problema po sa mga voting centers. And ano po naman po yung mga iba pong problema po na nakikita po ng Comelec ngayon para po siguro ma-improve po ang sistema para sa pagboto sa mga susunod po na mga eleksyon, lalo na po sa mga overseas Filipino workers natin na kababayan? Tama yun. Actually, kaya nga medyo may improve natin kasi ito 30-day voting ito 30 days magvo-voting. So pag may nakikita tayo mga deficiencies or corrections or errors committed, mako-correct pa natin yung election sa May 2013 na isang araw lang, no? Ang butuhan, napakarami. Ito, we're able to check. Like for example, I was in Hong Kong Saturday, Sunday. The opening sa Hong Kong kasi maraming Pilipino dyan, over 100,000 ang boboto. So nagkaroon ng mga slight problems. May mga nare-reject pa isa-isa. Pero na-re-reorient mo naman, bumabalik. No? Ngayon, yung ang malaking naging problema dyan is yung
yung shading pen na ginagamit, yung marking pen, yung pag-shade mo sa mga oval do sa balota, merong mga nagli-leak yung tinta. So nagpa-blot yung oval, yung shading at natatakpan yung ibang mga ovals. Na-solve na rin namin yung problemang yun. Opo. Sir, huli na lang po, baka meron po kayong mensahe po para kaugnay rin po sa nalalapit na election at siguro mga assurances po tungkol sa pagiging maayos at malinis ng upcoming May 13 elections. Yeah, tama yun. So, ang target namin ngayon is really to encourage overseas voters to attempt to come out and vote so that we can increase the number of voters and the number of vote cast for the 2013 election. No? So pinakikiusapan namin, that's why we went around the several countries para mapag-uusapan natin yung mga kababayan natin to come out and vote. They have 30 days within which to vote. So I hope that we can have a good turnout this year. No? Now, dito naman sa Pilipinas, where we have already completed most of the preparations for the May 13, 2013 elections. Na-announce na namin, maaga namin natapos ang balota. We have completed all of the ballot boxes. We have continuing with the configuration and assembly of all the PICOS machines, and we're already deploying several of them in the provinces. Nag-umpisa na kami mag-deploy. In fact, we already deployed over 30,000 PICOS machines all over the country. Principally, doon sa mas malalayo na inuuna namin. All preparations are there. We have already the National Support Center. We're training our we're training those who will conduct the random manual audit. So, tapos na wala ng preparation. We are all in the implementation stage. And at this point in time, pwede ko sabihin na we should be about easily between 85 to 90% ready for the May 13, 2013 elections. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, COMELEC Chairman Sixto Brillantes, at magandang araw po sa inyo. Thank you very much.